gusto ko malaman kung siya yung hoarder sapagkat kung gano'n, talagang sa iyo mapupunta ang usapan. Kayo ba ang hoarder? Kaya nalulugi ang mga partners. Alam mo bang binili sa akin, Mr. Chair, 150 pesos per kilo. Masaya na ako dahil kumita naman ako ng konti. Kaya pala namamatay ang mga partners eh. Mali ka eh. Mali ka talaga. Po natin ngayon si Miss Lilia Cruz. Kayo po ay nababanggit po ng madalas, so ito ang pagkakataon po ninyo na makapagsalita rin po. Time and again, I have been implicated in the smuggling of onions and garlic. Yet, time after time, my faceless accusers have yet to prove their allegation. I challenge whoever they are to muster enough courage to come out in the open, instead of remaining anonymous, to show evidence of my complicity, instead of feeding lies behind my back. Unless they take this challenge, all their claims Mr. should Chair. be taken with a grain of salt. Mr. Chair, if I may be allowed to interject. Yes, May with interest the indulgence of Ma'am Lea, may I know the concern of the Honorable Janet Garina? Mr. Chair, I do fully empathize with the honorable resource person, but I find it very personal to have all these things being mentioned. She's mentioning allegations and everything without the proper presentation of facts. And since this is a committee hearing that you would like to intend to find out the culprits of why onions and possibly other agricultural commodities are skyrocketing in terms of prices, I find it somehow not in order to be focusing on the personal personal feelings and emotions of the honorable resource person. Mr. Chairman, gusto ko lang po linawin. Madam, kayo po ba yung may tinatawag nilang si Mrs. Sibuyas? Para malinaw lang po. Your Honor, yun nga po ang nakakalungkot kasi bakit nga tatawagin nila akong Mrs. Sibuyas or kahit na ano pang paratang tungkol sa sibuyas. Mr. Chairman, just a follow-up. Sinabi mo kanina na ikaw ay sinasabotahe. Tama ba ang aming conclusion na ngayon, bagamat may allegation ka that there was a sabotage against you, you don't know any person na nagsasabotahe sa iyo? Or you don't want to disclose the names of these persons? Your Honor, ang sinasabi ko pong sinasabotahe ako ay yung pagsira sa aking pangalan. Okay, so pala, Okay. sino yung sumisira sa iyong pangalan? Let's be direct. So siguro pa po pwede po natin makita sino po ba talaga yung mga tao Okay. na nandun sa meeting. Hindi mo alam kung sino ang sumisira sa iyong pangalan. Sa ngayon po, siyempre, hindi ko pa po talaga masisigurado na sila yon. Pero nga po, mas clarify po tayo na, Your Honor, ang sinasabi ko po, sinasabotahe dahil nakikita mo nyo naman po kung paano po nilang sirain ang aking pangalan. And yet, alam naman po natin, yung ating mga inventaryo, kung sino may mga hawak na stock, na kung saan, magpapakita po yan ng report doon po sa inventaryo ng ating, kung saang ahensya, yung pong nagre-report. Yeah, So, Mr. final question, sa madaling salita, wala kang masasabing sino bang tao? Yes or no? Sa ngayon po, no. No. At posible ba na alam mo ang tao kaya lang ayaw mo sabihin ang pangalan? Kami po ay nagkakaroon din ng sariling confirmation po muna at ito po ay ibibigay ko po sa inyo in written pag ito po ay na-confirm namin. At gaano katagal bago mo makumpirma para hindi namin asahan ng mahabang panahon ang pagbibigay mo ng mga dokumento? Siguro po, pagbigyan nyo lang po ako sa susunod na hearing, baka magkaroon na po ito. Kasi po, kailangan ko din po silang i-validate based po sa mga report at based po sa nakikita ng mga ating mga task force. Okay, just to refresh your memory, do you remember that I filed a resolution way back in 2014 naming you as one of the hoarders? Ang tawag pa nga nila sa media, Queen of Onions, hindi Mrs. Sibuyas. And in that committee hearing, way back in 2014, you were accused by a certain Lilibet Valenzuela. Natatandaan mo yon? Yes po, correct ko lang po kayo, Your Honor. Not onion queen na sinasabi nila. Garlic po yan po, Your Honor. Garlic. Not onion. Yes, Your Honor. No, that was an onion investigation. Okay. Okay. I'll just read a portion, and this is a public document. Whereas, according to Volunteers Against Crime and Corruption, Counsel Attorney Ariel Genaro Javid, the only companies that were given importation permit by the PBI were limited to companies owned by the driver, clerks, and other household of Leia Cruz. And this is importation of garlic and onion as early as 2014. And in that particular case, you also mentioned that there was a case filed against you before the Ombudsman regarding this issue.
My question is, what happened to that criminal case before the Ombudsman? Your Honor, nakapending pa po. Kasi yung kanilang pinipresent na kanilang mga tawag dito, witness ay lagi pong hindi available. Pending for investigation. Yes, Your Honor. Okay. May I recognize Kong Dante Marcoleta to be Salamat followed po. by the Honorable Ria Vergara for their quick clarifications. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, ang pagkakaintindi ko, itong pagdinig na ito is about hoarding. Ngayon, ako-concentrate po yung ating pagtatanong kay Mrs. Miss ka ba o Mrs.? O Mrs. Lea? Siya po ba yung hoarder? Hindi po, walang biro kasi ang alam ko, kaya ako dumalo rito, naharap tayo sa problemang pag-hoard ng sibuyas at saka bawang. Kanina pa ako nakikinig, parang sa kanya po nasesentro ang usapin. Gusto ko malaman kung siya yung hoarder sapagkat kung gano'n, talagang siya yung mapupunta ang usapan. Kayo ba ang hoarder? Hindi po, Your Honor. Hindi po kasi sa tanong ni Congresswoman Garin kanina, sabi niyo farmer kayo eh. Pero ang nababalitaan po namin, pinupuntahan niyo yung mga farmers na nagpo-produce ng kayo ang nagpipinansa kanila. Kaya akala mo farmer kayo, pero kayo yung nagbibigay ng financing sa mga farmers na nagtatanim po ng sibuyas at saka bawang. Tapos kayo po yung bumibili. Pagkatapos nawawala po yung binibili niyo hanggang sa walang mabili. Ganun na nangyayari. Sabi niyo kanina, ang presyo po, Mr. Chair, narinig ko, sabi niyo yung presyo ng sibuyas ay dikta po nung production cost nila. Tama ba yun? Bibigyan kita ng halimbawa, nagtanim po ako ng sibuyas. 3,100 square meters po. Siguradong alam mo, dahil ikaw marami kang kausap ng mga farmers. 3,100 square meters. Nice square meter, o nga. Ang aking production cost ay 63,000. Magkano mo dapat bilhin per kilo? That's 3,000. Ano? Kung 3,000 square meter, ang inyo po nga, kung 3,000 square meter po, Your Honor, ang sinasabi niyo po na So, kukunti lang natanong. 3,000. Hindi naman ako maraming lupa, kukunti lang. Gusto ko lang magtanim para makatulong ako sa ekonomiya natin. Sige po. Binenta ko po noong January 28. Ngayon, kung talagang sa production cost ang basihan, magkano dapat na binili sa akin per kilo? Kasi po, ang production cost po ngayon dahil sa pagtaas ng ating mga inputs, umaabot po ng, depende po Hindi sa nga, 63,000 nga, binibigyan na nga kita eh. 63. Fertilizer, land preparation, yung nililinis mo, pagkatapos dinidiligan mo, lahat na. Kinuwenta ko po, 63,000 lang ang production ko. Magkano dapat binili? Kung 3,000 square meter at 63,000 po ang cost of production nyo, dapat po okay na po ito sa 35 pesos per kilo. If 63,000 po. Kasi So, meron ka pa pong ano dyan eh. Meron So ka pa, babayaran mo pala ng 35 pesos per kilo yung aking produce. kung ano po, Kaya nga. nag-base po kami sa production cost eh. Yes po. Kaya nalulugi ang mga farmers. Alam mo bang binili sa akin, Mr. Chair, 150 pesos per kilo. Masaya na ako dahil kumita naman ako ng konti. Mhm. Kaya pala namamatay ang mga farmers eh. Mali ka eh. Mali ka talaga. Mr. Chair, ang gusto ko sana tanungan natin ganito. Meron bang ahensyang nagmo-monitor kung anong consumption ng ating mga mamamayan, halimbawa sa isang taon o kaya sa isang buwan, meron para alam natin, kasi kung hindi po natin alam kung magkano yung demand, ilan ang consumption, hindi natin alam kung anong dapat natin i-produce, kanya nga magkakabali-baliho. Mr. Chair, ito po yung industry situationer na binabanggit natin kanina. Madam Samala, ito po yun, 2011, yung base po ninyo is 94 million ang population natin. Per capita is 1.94. Hanggang dumating ang 2022, ang base nyo is 111 million. 2.3 ang per capita. Tingnan po ninyo, in 2018, ang demand natin is 247,538 metric tons. Ang total production, local and imported, 280,747 metric tons. Ang ating sufficiency level is 113%. Wala tayong problema sa supply. Sumunod 2019, 98%, pero konting-konti lang 2%, pero na-compensate na ng 113. 2020, 113% ang sufficiency level. Sobra pa sa 100. 2021, 120% sufficiency level. 2022 last year, 120% ang sufficiency level. Bakit wala tayong sibuyas? Talagang mayroong hoarding, Mr. Chair. Ito, sarili nyo, ito sarili nyo
Date ito, binigay nyo sa amin. Kapag ang isang bansa, 120% ang sufficiency level at wala yung commodity. Di ba mayroong hoarder? Miss Lea, tama ba ako? Kapag 120% ang record ng ating production, yung production ay mas mataas kaysa sa consumption, 120% ang sufficiency level, nawawala ba ang commodity dapat? Dapat hindi, di ba? Dapat po talaga available ang supply. Yun. Bakit po wala? Kaya talagang merong hoarding. Ngayon, problema lang natin ngayon, alam naman ninyo kung nasaan eh. Kasi nga, minomonitor mo lang, yung nag-i-import. Yung trader, hindi nyo minomonitor. Pero nagtataka naman ako, ba't alam nyo 120% ang sufficiency level? Pero wala yung commodity, Mr. Chair. Talagang tataas talaga. Nakapag-produce tayo, local and imported, pinagsama nila, mas malaki po ang ating production kaysa kailangan natin kainin. Although kinu-question ko sa iyo, sapagkat 111 million ang basis mo last year, sabi ko nga sa iyo, yung mga bagong panganak, yung mga sanggol, hindi pa kumakain ng sibuyas. Yan, tanggalin mo naman yon. Yung mga dalagang bagong toothbrush, ayun yung kumain ng sibuyas, lalo na kung merong date. Marami yan. Kaya masyadong malaki yung 100. Ganun pa man, yung sufficiency level, 120% pagkatapos hindi mo makita ang sibuyas. Nakakapagtaka na ito, Mr. Chair. Sagutin mo nga yun, Madam. Sarili nyo statistics ito eh. Mr. Chair, if I may, I have information in response to Congressman. May I start with the sufficiency of local onion for the year 2022? The data we have, this is what happens when it comes to data. We get the data from the LGUs. The LGUs submit the data to the regional units of the HVCDP, and then we consolidate. After consolidation, we provide DPI with the production data. That happens from the month of January to June, and then after that, most of the onions are stored in cold storage facilities. After that, it's the BPI that monitors the what is inside the cold storage. Our data shows that for the second quarter of 2022, now our data shows that for the second quarter of 2022, the sufficiency level was at 210%, and then for the third quarter, the sufficiency 200 level, pa. yes. Dumoble pa pala eh. And then, can you please clarify that? Did you carry forward yung balance na 101,000 metric tons? Yes.